Hallelujah, hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Come on, church! Hallelujah, hallelujah. Kapatid, ready ka na ba magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga? Pwede mo bang isigaw malakas na hallelujah? Isa pang malakas na hallelujah! Come on! Yes, O Lord. We will praise and worship you, O God. Come on, church! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, church. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Yes, oh Lord, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is.
treasure. Come on, church! Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Come on! Put your hands together! Every nation bow before you. Yes, oh Lord. All the treasures turn to ashes in the light of you. Yes, oh God. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Come on! Praise, glory, honor, and strength unto our God, matchless, love unrestrained. This is our God, every tribe. Praise and glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing. Yes, oh Lord. Come on. Let's declare. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like. Come on, church! Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise the Lord, honor and strength unto our God, unto our God. Love unrestrained, our God, every time. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every time. Come on! Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, our God. Come on! There is no one like a God. There is no one like a God. Come on, church! There is no one like a God. Woo! Yes, oh Lord. We will sing, we will shout your name. Hallelujah! Grateful that you hear us when we shout.
God, you are the one. Hey, you are the one we're living for. Come on, church! For we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us live. Shout your praise to live. High the name of Jesus. Put your hands together to Jesus. Come on. We'll sing, 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 and make music with the heavens. Come on. Raise your voice. Grateful that you hear us when we shout your praise. High the name of Jesus. Are you ready? 1, 2, 3. We will sing, 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 and make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. High the name of Jesus. Come on! We will sing, sing, sing. Make music to Jesus. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. High the name of Jesus. Make some noise to Jesus! Hallelujah! Woo! Yes, oh God, we will shout your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, salamat Panginoon sa panibagong araw na to, God. Salamat, binigyan mo kami panibagong buhay. Ginising mo kami. Binigyan mo kami ng pagkakataon. Purihin ka at pasalamatan ka muli, Panginoon. That you deserve the highest praise, O God. Hallelujah. You don't deserve this, Panginoon. Pero you allow it, Panginoon, na mangyari sa aming mga buhay, O God. Ang pagising pa lang namin, Panginoon, ikaw ang may kagagawa nito, O God. Hallelujah. Bago natin umpisan yung ating pag-worship muli sa ating Panginoon, basahin muna natin ang kanyang salita sa Isaiah 63:1. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay in 3, 2, 1. Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Who is this, robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength? It is I, speaking in righteousness, mighty to save. Kapatid, naka-highlight doon, it is I. Kaya kapatid, kung ano man meron ka ngayon, if you're struggling sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon, it is I who will save you. Kung meron ka mang karamdaman ngayon, ang sabi ng Panginoon, it is I who will heal you. Kung meron ka namang financial problem ngayon, it is I who will sustain you. Kapatid, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Amen. Kung ano man yung kinakaharap mo ngayon, kapatid, ipagpasa Diyos natin ang lahat. Ang importante, kapatid, buong puso kang lumapit sa Panginoon ngayong umaga. Ialay mo ang iyong buhay and the rest
ay para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya minsan pa, kapatid, sinabi ng ating Panginoon, it is I, because He is mighty to save sa lahat ng buhay natin, kung ano meron tayo ngayon, oh God. Hallelujah. Yes, oh Lord. Yes, oh God. It is You alone, Panginoon. We surrender everything to You, oh God. Hallelujah. Wala kaming kakayanan, Panginoon, babuhay ang aming mga buhay, ang aming future. We rely on You, O God. Hallelujah. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Come on, church. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, hallelujah. So take me as You find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh Lord, You conquered it, oh Lord. You take, oh Lord. You save us, oh Lord God. Hallelujah. Shine your light in, let the whole world sing. Sing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Yes, oh Lord.
the grave. The Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world sing. We're singing of the risen. Oh, Jesus! Shine a light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Minsan pa kapatid. Shine a light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Come on! Shine a light and Lord, for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Your Lord. Yes, oh God. Wala kaming ibang sasambay, Panginoon, kundi Ikaw lamang, Jesus. You are a greater God. You are the Lord of Lords. You are the Prince of Peace. Come on, church. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Come on, church. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Woo! Come on, church. Let's declare this. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Yes, oh Lord. And none like you. Come on, church. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Come on, church. Raise your voice. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what to stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what to stand against?
Lord. If God is with us, who can be against us, O Lord? Yes, O God. Salamat, O Lord, sa iyong mga pangako, Panginoon. Ito ay aming laging paghahawakan, O God, sa aming mga buhay. Because we have a great God. We have a big God na walang makakapantay kung kanino man. At sa iyo, Panginoon, sa iyo kami nananahan sa umagang ito, God. Mag-isa yung salita, Panginoon. Salamat sa lahat ng gagawin mo sa aming buhay, sa aming mapapakinggan na yung salita, Panginoon. At alam namin, hindi lang namin ito babaunin, buti may isasabuhay namin ito sa aming paglabas sa iglesyang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng kapurihan. Sa tanging anak si Jesus, amen and amen. Hallelujah. A blessed Sunday morning to everyone. Indeed, it is good to be in the house of the Lord. Amen? Amen. Magandang umaga po. Sabi mo naman sa katabi mo na bless ako na nandito ka ngayon. Yeah. Okay. Nginitian ka ba ng katabi mo? Amen. Parang hindi ako sanay na walang microphone. Baka mamaya nakaganito ako. Okay. Okay. So this is the first Sunday of the month of May, and for this month, we are now introducing a new series. Okay, sa buwan na ito po ang ating pag-uusapan. Words have power. Sino po naniniwala dito that the words we speak has weight and it has impact? Amen po ba? Kaya nga, kailangan mag-ingat tayo, so we have to think before we speak. Kasi po, kung gusto natin na magkaroon ng matinding pagbabago sa ating mga buhay, and one of the weapons that the Lord, or the tool that the Lord will use to us to change our lives, yan po ay sa ating mga salita na sinasabi. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. So sa umagang ito po ang ating tatalakayin for the part 1 of our series, Hung by the Tongue. Okay. So siguro na-intriga kayo, ano ba yung sinasabi dyan na hung by the tongue? Okay, I was searching for that meaning, and then I found one preaching, okay, one of the pastors in America, Church of God pastors, who preached this, itong sermon na ito. And then I tried to look for the meaning, hung by the tongue. Okay, and then sa aking research, meron ako nakita na meron palang isang libro na nasulat patungkol dito. And the overview of the book is this, na kailangan daw maging maingat tayo what the words that comes out from our mouth, kasi what you say is what you get. Amen. So iyan po yan. Kung ano sinasabi mo, iyan ang makukuha mo. And biblically speaking, totoo naman. Sabi doon sa Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. At kung sino daw umiibig dito, kung sa kanyang mga sinasabi, kung sinasabi mo ay pamatay, pamuksa, aanihin mo rin yan. Pero lagi mo naman sinasabi ay buhay, nagbibigay ng buhay, ng kasiglahan, ng kalakasan, and then mangyayari din sa buhay mo yan. So this is the meaning, hung by the tongue. What you say is what you get. Are you ready? Are you ready for this? Amen. Are you ready? Amen. Okay, let's start. Okay. So sabi doon, kaya nga, kung ano ating sinasabi, yun ang mangyayari sa atin, then we have to watch our mouth. Tingnan mo yung bibig ng katabi mo. Biglang niliitan eh. Dati ganyan kanina eh, nakaganyan eh. Tapos sabi ko, tignan mo. Pang-cute eh. Okay, because we have to watch our mouth because words have power. At ano ang kapangyarihan ng mga salita na ating sinasabi? Words that we say, it can build or destroy. Do you believe in that? Pwedeng makapagbuo, makapagpalakas, o pwede rin makasira ng loob ng kinakausap mo, yung mga salita na sinasabi mo. Now, let's take a look at the Bible. Ano ba ang ibig sabihin, o paano ba dinescribe ang dila? Okay, sabi doon sa James 3:5-6, likewise, the tongue is the small part of the body. Okay, maliit na bahagi,
but it makes great boast. Maliit na bahagi ng ating katawan, pero malaki ang magagawa, malaking kaganapan ang pwedeng mangyari sa iyong buhay. Consider what a great forest is set on fire by small spark. Ang sabi ni James o ni Santiago, isa lang po lito ng posporo ang sindihan mo. Itapon mo yan sa gubat, buong gubat pwedeng sunugin. Tama po ba? Just the same with our tongue. Alam niyo ba sa mga salita na ating sinasabi, pwedeng makasira ito ng dignidad ng isang tao. Pwedeng makasira ng isang pamilya. Pwedeng makasira ng isang church. Pwedeng makasira ng isang community. Pwedeng makasira ng isang bansa dahil lang sa dila. Naniniwala po ba kayo dyan? Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and itself set on fire by hell. Kaya nga mga kapatid, the goal of this series is that we must be aware of the words that will come out from our mouth. Ito yung goal, ito yung ini-aim ng series na ito. Maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Kasi kung hindi tayo maingat, tayo din ang magre-rip, tayo rin ang mag-aani sa lahat ng mga sinasabi natin. At malay ninyo, yung malaking problema nyo ngayon, nagsimula lang yan sa maliit na dila. Ta-na-na-na. Ang ganda ng pag-uusapan natin. Okay, para po isalaysay ko sa inyo, ito po yung pinaka-summarize ng ating pag-uusapan ngayon. The actions or events create words, okay? Ibig sabihin, no, naniniwala ba kayo na ang mga pangyayari o nangyari sa ating mga buhay, iyan ang nagbigay ng bokabularyo o ng mga salita na sinasabi mo ngayon? Naniniwala po ba kayo? Halimbawa, sa aking buhay, nangyari naman talaga ito. Nung po ako nagwo-work pa, nagwo-office pa, pag ako po sasakay ng jeep, syempre, lalo na pag Monday, Sunday, galing ako ng church, so na-bless ako. Alam niyo po ba, pagsakay ko ng jeep, alam niyo po kung ano sinabi ng driver, sabi niya, kanino to? Sa Taytay ba to? Alam mo sagot ko, Amen. Naniniwala po ba kayo dyan? Minsan nga natawag ko pa si pastor Opo, Lord. Hindi ba? Naniniwala. Kaya nga ito yun Yung mga kaganapan, pangyayari sa inyo, iyan ang bumubuo ng bokabularyo nyo. Okay, ng salita, kung ano nasasabi ninyo. The same also, yung mga salita natin, ito rin ang nag-create ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Sometimes, a small word, isang salita lang, maliit na salita, minsan iyan ang nagpapalala sa sitwasyon ng ating mga buhay. Tama po ba? Lalo ngayon sa panahon natin ngayon, yung salita lang, Mare, totoo ba? Ikaw naman, ha? Oo nga, Mare. Kaya pala. Alam mo, minsan yan ang magic word ng mga marites di ba? Totoo ba? Ayan. Okay. So, para maintindihan po natin ito, tinan natin na Mark 11:23. Ang sabi doon, truly I tell you, and Jesus was speaking this time, truly I tell you, if anyone to this mountain, go, throw yourself into the sea. Mga kapatid, yung mountains na yan, symbolically, that is our problems. Ano ba yan? Kahit gabundok daw ng problema. Kaya lang, malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus dito, pag may problema ka, kausapin mo. Diba? Kausapin mo. So, ang problema pala, hindi bine-baby, pinapalayas. Pero pag ang asawa niyo problema niyo, huwag mo yung palayasin. Ipag-pray nyo. Baka sinabi mo, ikaw ang bundok na humahadlang sa aking tagumpay. Layas! Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag palalayasin. Ipag-pray. Amen po ba? Kasi malinaw sabi, ang Panginoong Hesus na nagkasabi, kausapin mo ang problema mo. Lumayas ka, problema ko.
Di ba? Sabi niya, doon ka sa dagat, sa kalaliman ng dagat pumunta. Hindi ka nararapat sa bahay ko at hindi ka nararapat sa buhay ko. At sabi dito, continuation, and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen. It will be done for them. So ano daw sinasabi ng Panginoon para mangyari at tugunin tayo sa ating buhay, sa ating mga prayer requests? Kailangan magsalita ka. You have to confess it. That's why here in our church, madalas yung naririnig sa mga taga-nagsasalita sa unahan, we have our declaration. We declare that God is my provider. I declare that God is my healer. I declare that God is with me. Amen? Because there is power in declaration. Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw'y nagsalita at ikaw ay hindi nagduda, bagkus na ng palataya, kung anong sinabi mo, tiyak na gagawin sa iyo ng ating Panginoon. That's why we need to be careful kung ano sinasabi natin. No, once na sinabi mo, ano ba na klaseng buhay ito? Puro kamalasan. Nako, lahat talaga ng delubyo sa buhay mo, pupunta sa iyo. Pag lagi yan sinasabi mo. Wala nang maganda nangyayari sa buhay ko, kaya lahat ng pangit nasa paligid mo. Tingnan mo katabi mo. Maganda yan, maganda! Maganda yan. Kaya nga, di ba? Kaya importante itong ating pinag-aaralan ngayon. Kasi, magski sa Romans 10, ang sabi doon, our salvation, paano natin natanggap? If we confess that Jesus is Lord and rose from the dead, then you will be saved. You have to confess it. Okay? Ngayon, tandaan po natin, the words that have spoken by faith has the power to create events that will change our lives. So, depende sa sinasabi natin, depende sa dinideklara natin, at depende sa kalalagayan ng ating mga puso kung paano gagawa ng milagro ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, careful. Okay, sabi doon. The words we speak are only products of what influence our hearts. Sabi din sa Matthew 12:32 or 34, if I'm not mistaken, out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kaya minsan, kung ano lumalabas sa ating mga bibig, ito yung mga bagay na naka-impluwensya sa ating mga puso at minsan ito nakakalungkot. Dahil maraming tao ngayon that even Christians, mas impluwensyado pa tayo ng mga tao na nasa paligid natin, mas impluwensyado pa tayo ng mga nakapost sa Facebook kaysa sa salita ng Diyos. That's why we are encouraging everyone to please go to church every Sunday. Dahil you will be exposed to the words, to God's Word, at yung salita ng Diyos ang magiging gabay natin para harapin natin anuman ang mga events o ating mga labanan na haharapin sa buong isang linggo. May baon tayo na salita ng Diyos sa ating mga puso. That's very important, mga kapatid. Tandaan po natin yan, kung ano nakaka-impluwensya. So, minsan, pag merong di magandang nangyayari sa ating mga buhay, ito minsan ang default mode ng ating mga tao. Minsan, if we are disappointed, frustrated, minsan nakapagsalita tayo ng mga negative words. At yung mga negative words na yan, okay, iyan po ang sumisira sa ating buhay na hindi natin namamalayan. Akala natin, salita lang naman yun, wala naman yun. No. Kaya nga mga kapatid, if you are listening, diba? Like ko sinasabi, minsan ng mga preachers, can you say amen? You know that the word amen has the power also? For example, nakarinig kayo ng isang salita, nakarinig kayo ng isang revelasyon, at gusto nyo mangyari yun sa buhay nyo, then you shout amen. Because amen means, I'm claiming it, that word, that promise, that revelation, God will do it for me. Okay. Kaya huwag kayo mahihiyang mag-amen.
Di ba? Minsan sinasabihan pa namin kayo, can you say amen? Di ba? Amen. Dapat may faith. Sabi doon kasi, sinabi mo, may pananampalataya, doon gagawa ang Panginoon. Pero sabi mo lang, nag-amen kasi katabi mo, kaya, ano daw? Mag-amen ka daw. Amen. Kasi tayo mga Pilipino ganun eh. Gaya-gaya lang eh, di ba? Putumaya. Okay, so kailangan meron tayong baguhin sa atin, mga salita. Okay? At ano po ba yung mga salita na dapat natin baguhin so that God can work, can do miracles and change in our lives? Unang kailangan natin baguhin ay ang ating pananalita. Kayo po ba naniniwala na kailangan may baguhin ang Diyos sa ating pananalita? Sino po ang honest dito na kailangan baguhin talaga ni Lord ang pananalita ko? Amen. Okay, bakit ba kailangan baguhin ang ating mga salita? Because sometimes, mga salita na lumalabas sa ating mga bibig, ito po ay bunga ng ating mga nararamdaman. Ang source o ang influence ng feelings natin. Okay, so ang feelings kasi natin, tandaan natin, mandaraya yan. Pag ikaw ay malungkot, tayo, mga tao, di ba? Pag tayo malungkot, minsan kinakarir pa natin eh. At pag tayo may toyo, pinapakita pa natin. May kilala ba kayong ganyan? Pag malungkot, kinakarir, mukmuk, buong maghapon. Pag may toyo, talagang, may toyo ako ngayon, huwag niyo akong kausapin. Yan. May topak ako. Okay? Kaya lang, kung hahayaan natin yung feelings natin ang mag-rule, mag-control sa atin, mga kapatid, it will bring us to destruction. Naniniwala po ba kayo? Jeremiah 17 verse 9, it says, guard your heart. Dahil sa lahat daw ng parte ng ating katawan, ang puso ang pinakamandaraya. Ngayon, we are not designed by God to be controlled by our feelings. Hindi tayo nilikha ng Diyos para kontrolin ng feelings. We can control our feelings. Sino naniniwala dyan? Kaya natin kontrolin yan. Baka sabihin niya, Pastora, pag ako sobrang galit, minsan hindi ko na alam kung ano sinasabi ko. Kaya po natin yan. Halimbawa, sa akin nangyari ito eh. Na minsan nagtatalo kami ni Pastor, minsan nagkakainitan kami. Dati yun dati. Ngayon di na. Pinag-usap na kami. Hello, friend. Di bagay. Okay. Dati pag ano lang, sabi niya, hindi dapat. Minsan nagluto kasi ako ng masarap na sinigang, pinaghirapan ko. Tapos sinabi ni Pastor, ang sarap ng patis, no? Alam mo, kinuha ko yung sinigang, patis na lang ulamin mo. Sabi niya, hindi, nasaktan mo na ako eh. Tapos may biglang kumatok. Pastora, nagkakainitan kami noon malakas ang boses ko. Nung may kumatok, Pastora, ay sister, kamusta ka na? Kayo din, ganun eh. Ako lang ba o kayo din? Di ba? Pag nagkakainitan kayo, tapos biglang kumatok si, Mami! Anak, bakit? Sasabi sa asawa niya, mundo ako mamaya. Kaya naniniwala ako, you can control your emotion. Amen? Parang ako lang yun Lahat ata nakarelate, di ba? So wag natin sabihin na, Pastora, hindi ko kaya talagang kontrolin. Kaya mo. Kaya mo yan. Because dinisign tayo ni Lord para kontrolin, i-control natin ang ating emotion at hindi ang emotion ang ko-control natin. Kasi alam ni Lord, pag ang puso, pag ang pakiramdam natin ang nanguna, tiyak, dadalhin tayo niyan sa kapahamakan, sa destruction. Amen po ba? Okay, next. Tingnan natin si Haring David. Sa Psalms 43 verse 5, si Haring David, during that time, siya ay hinahunting ni Saul. Very down siya, disappointed, frustrated. Kasi nagtatanong sa sarili niya, bakit ako pinapapatay? Wala naman akong ginawa. Pinatay ko nga yung si Goliath eh. Ba't ngayon ako pinapapatay? So alam niyo, ginawa ni David siguro, nahirapan siya maghanap ng encourager. So he encouraged himself. Miski naman sa ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, kaya minsan tumatagal ang ating mga disappointments, ang ating lungkot sa buhay, because we're trying to look for an encourager. Sa panahon natin ngayon, kukunti na lang ang encourager, marami basher. At sa kahintay mo na encourager, minsan, tumatagal ang iyong nararamdaman. Pero si David marunong. Wala siya makita, in-encourage siya sarili niya. Kaya minsan pala, healthy pala na kausapin mo sarili mo. Pero wag madalas at lalong wag sa public. Na nasa jeep ka, sarili ko. Bakit? Okay.
David, sarili niya kinakausap niya, ha? Why, my soul, are you downcast? Bakit ka ba baksak? Bakit ka malungkot? Bakit ka ganyan? Bakit ka discouraged? Why so disturbed within me? Sabi niya, bakit ka ganyan? Ba't ang nararamdaman mo? Minsan pwede natin kausapin ang sarili natin. Sabihin mo nga sarili mo, mag-usap tayo mamaya. Sabihin mo. Sabi si Pastora, ginagawa kami mga baliw dito, Mag-usap tayo mamaya. Di ba? Bakit hindi ako nagpe-pray? Bakit hindi ako nagbabasa ng Bible? Bakit hindi ako umati ng church? Kausapin mo sarili mo. Bakit? Ano ang problema? Tapos may biglang sumagot. Ay. Di ba? Kaya nga si David, sa totoo lang, he was named, he was considered as the man after God's own heart. Bakit siya kinonsider na ganon? Dahil tingnan ninyo mga kapatid, si David, sa gitna ng kanyang nararamdaman, itong sinabi niya sa kanyang sarili, hindi niya hinayaan yung kanyang kalungkutan, hindi niya hinayaan yung panganib sa kanyang buhay, ang pumigil sa kanya para magtiwala at magpuri sa Panginoon. Paano ko sinabi yan? Kasi dito sa verse 5, sabi niya, bakit ka ba nalulungkot? Bakit ka ba nagugulumihanan? Bakit ka nadi-discourage? Ang sabi niya, inuutusan kita, kaluluwa ko, na magtiwala sa aking Diyos at purihin mo siya, ang Diyos at aking tagapagligtas. You know, David, in the sight of God, he was the true worshiper. Pag sinabing true worshiper, hindi yung dahil ang ikaw ay kumakanta na nasa tono, hindi ka kumakanta na alam mo lahat ang lyrics na kinakanta mo. Ang true worshiper sa harapan ng Panginoon, that even in the darkest moment of your life, pinipili mo na magpuri pa rin at magtiwala sa Diyos. Kaya hindi mo dapat basihan ang iyong pakiramdam sa iyong pagsamba sa Diyos sa pagpupuri. Na Lord, wala akong pera, hindi mo na ako magpupuri sa iyo. Kasi Lord, malungkot talaga ako, wala talagang laman Yung dati may 3 tao nagkawalaan Alam mo yun? Minsan malakas ang ating hallelujah pag may 3 tao sa bulsa natin Pag naging isa na lang nakalumbaba, lumulungkot na tayo Di ba? So hindi dapat doon. Kaya nga ang true worshiper, sinasabi dito, na hindi yung nasa tono ang boses mo, magaling kang mag-encourage. Ang true worshiper, just like David, may danger man, meron mang kakulangan, may panganib man, still pipiliin niya ang magtiwala at sumamba sa ating Panginoon. That's a true worshiper. Amen? So, tandaan po natin to. True worship is commanding our soul to praise God even in the darkest moments of our lives. Higit pala na talaga nalulugod ang Panginoon sa ating pagsamba, na alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Itong anak ko, may mabigat na problema, pero mas pinili niya na unahin ako, na pumunta siya sa church para sambahin ako. Kapatid, that's true worship that you are bringing to our Lord. Amen. Yung pinaglalabanan mo talaga yung nararamdaman mo. Dahil alam mo, pag nagtiwala ka sa Panginoon at nagsimula kang sumamba sa Diyos, doon magsisimula na gumawa ng pagbabago ang Diyos sa buhay mo. You put your trust to God. Hindi ka nananangan sa iyong nakikita. Hindi ka nananangan sa iyong nararamdaman. You will not walk by sight, but you will walk by faith. At ang pananampalatayang yan, sabi doon sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Pero ikaw, humakbang ka, nagtiwala ka, sumamba ka, kahit marami kang problema ngayon, kapatid, ngayon pa lang, tatanggapin mo na ang iyong pinapanalangin. So the lesson that we will get from David, change what you feel by changing the way you speak. So kailangan pala, pag meron ka nararamdaman na, bakit ka ba nalulungkot? Dahil hindi ka pinansin. Ano naman, kung di ako pinansin, ako papansin sa kanila. Di ba? Palitan mo. Ikaw mismo sarili mo. Iano mo sarili mo. Huwag kang ganyan, pabebe. Diba? Kaya sabi mo mamaya, sabi mo sa sarili mo, mag-uusap talaga tayo mamaya. Di ba? Mag-usap talaga kayo, maniwala kayo. Okay, so change what you feel.
Naniniwala ba kayo na magbabago ang inyong pakiramdam kung babaguhin mo rin ang iyong pananalita? Okay, mag-example tayo. Kailangan ko po ng cooperation ng inyong lahat. Ipapractice po natin ito, mga babae muna. Okay, tingnan natin kung totoo itong lesson na ito. Magbabago daw ating pakiramdam, depende sa ating sinasabi. Mga girls, okay, mga ladies, sabihin natin, maganda ako ngayon! O, di ba? Yung iba natuwa dahil totoo, yung iba naman natuwa, nagtaka. Totoo. Di ba? At least, pero at least natawa. Di ba? Kanina nakasimangot yan nung sinabing, maganda ako ngayon, maganda ako ngayon. Maganda. Hindi siya makapaniwala na maganda siya, di ba? Alam niya, pagkasalita lang ng gano'n, lakasan ng loob yan. Tiyan mo ang mga lalaki. Tiyan, practice natin mga lalaki. Mga lalaki, pogi ako ngayon! Pogi ako ngayon! O, tiyan mo, sinangula si Brother Alan. O, di ba? Nagbago yung atmosphere. Di ba? Yung kaya malulungkot, naggulat yung katabi mo. Oh, kapala. Di ba? Parang gano'n, di ba? Gano'n lang. Gano'n. Nagigit niyo po? Nagigit niyo po ba sinasabi ko? Kaya nga, baguhin mo na ang pananalita mo para magbago din ang buhay mo. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Lakas Lakas grabing confidence Okay. Pangalawa na dapat natin baguhin ay yung mga salita na sinasabi ng kaaway sa atin. Okay. Ngayon, sa tagal ko po ng Kristiyano, ito lang po ang akin na diskubre. Okay. Ang salita na laging, ang mensahe o salita na laging dinadala sa atin ng kaaway is discouragement. Baka tanungin ninyo, bakit alam ni Pastora yan? Kasi kahapon sumali ako sa GC ng mga demonyo. At nakita ko yung mga pinag-uusapan nila. Sabi niya, ito, discourage natin to. Masaya siya ngayon, palungkutin natin. Yan. Pag-breakin natin sila magjowa para lumungkot. Yan. Naku, nabasa ko sa GC nila yun. Okay. Sabi niya, ang message na lagi nire-relay ng kaaway sa atin ay discouragement. Bakit discouragement? Dahil ito ang kanyang weapon to intimidate us. Mga kapatid, kailangan natin maintindihan to. Ang kaaway, alam niya ang kanyang kalalagayan at ang kanyang katatayuan. Hindi niya tayo pwedeng awayin, sakmalin o kagatin o lapain. Dahil alam ng dyablo, pag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, buong puso ka na ng palataya, ito ang kanyang alam. Sa 1 John 4:4, children, you belong to God, and you have defeated these enemies. God's Spirit is in you, and is more powerful than the one who is in the world. Alam ng dyablo yan, kasi alam niyo ba, nagde-devotion ng mga demonyo? Marami silang alam na salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sana ganun ka rin. Sabi mo. O, di ba? Na marami tayong alam na salita ng Diyos. Alam ng dyablo na hindi niya tayo kaya. Dahil greater is He who is in me than he that is in the world. Ang Espiritu na tinanggap natin ay mas makapangyarihan. At 2,000 years ago, tinalo na siya ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang kaya lang gawin ng dyablo sa atin ay i-intimidate tayo. Bakit kailangan niya tayong i-intimidate? So that we will lose our will to fight. Nakakalungkot, maraming Kristiyano ang hindi alam ito. Kaya minsan, akala nila, sinisisi nila, minsan ang Panginoon, sinisisi ang mga kapatiran, sinisisi pati ang demonyo, in Jesus' name, lumayas ka. Pero ang totoong may kasalanan kung bakit nagkaganyan ka, kasi nagpa-intimidate ka. Alam mo yon? Ano ka na armado ka na binigyan ka na ng weapon you have
the blood of Jesus, you have the Word of God, you have the goodness of God in your life, and yet, may labanan biglang dumating. Alam mo yung kayang-kaya mong labanan eh. Ang problema, naunahan ka ng takot. Kaya nga, hindi ka na sumampa sa ring. Kaya nga, natalo ka na. At maraming Kristiyano ang ganyan. Because they don't know the Word of God. Hindi nila alam kung anong katatayuan natin ngayon. Mga kapatid, through Christ Jesus, we are overcomers and we are more than conquerors. The devil is just like, sabi doon sa 1 Peter 5:8, stay alert! Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like looking for someone to devour. Ang sabi doon, ang ating daw kaaway ay katulad, parang layon na umaatungal. Okay, ngayon, pag-aralan natin, bakit ba umaatungal ang mga leyon? Paano daw umatungal ang leyon? Parang pusa. Meow. Di ba? Ang ating kaaway daw ng Diablo ay para lang siyang leyon na umaatungal. So alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, nagro-roar daw ang lion to protect their territory. At yung roar nila, roar! Alam niyo ba kung gaano kalayo ang pwedeng marating niyan? 5 miles away. Ganon kalayo pag nag-roar ang lion. Kaya nga sila yung jungle, sila yung di ba? Yung king of the jungle. Kaya nga pag nag-roar na sila, Pastora, parang ikaw talaga layon, di ba? Alam niyo na kung sino layon sa bahay. Diba? 5 miles away, naririnig yan. Kasi pinoprotektahan niyan yung kanyang teritoryo dahil ayaw pasukin. Amen? Kaya nga ikaw, halimbawa, may parating pa lang na blessing, magro-roar na ang lion sa'yo para hindi mo makuha ang blessing. Tatakutin ka niya. Sabi niya, darating yung mga, kukunin ko mga sasabi niya, pagkukulangin ko to, gagalawin ko yung finances niya. Ikaw naman, Lord, bakit ganun, Lord? Gagalawin niya yung health mo. Gagalawin niya yung family mo. Iyon ang ginagawa niyang roar para i-intimidate ka. Para tumigil ka, to pursue, na magpatuloy sa paglapit sa ating Panginoon. Ganyan ang gagawin ng job ng kaaway natin. It's just roaring. Amen? Pangalawa, bakit nag-roar ang lion? To gauge your strength. Para sukatin kung hanggang saan ka tatagal sa iyong pananampalataya. Tignan ko nga. Gagawin kong mas lalong pasawa yung anak niya. Tingnan mo, titigil na yan sa pag-church kasi hindi na siya maniniwala sa Diyos niya. Diba? Tapos sasabihin pa niya, tingnan mo, mawalan lang yan ng trabaho, titigil na yan sa pag-church. Tingnan mo, wala na yan pang-load, titigil na yan. Iyan yung pag-roar ng kaaway. Titignan niya kasi kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Sinusukat yung lakas natin ng kaaway. At pag ikaw bumigay, pag ikaw ay naniwala sa kanyang kasinungalingan, sa kanyang pag-roar, pag-intimidate, sa ma-discouragement na dinadala sa iyo, kapatid, matatalo ka. Pero ang totoo, wala nang pangil ang leyon sa atin. Ang ating kaaway ay wala nang pangil because when Jesus was on the cross, dinisarmahan niya na lahat ng ating kaaway. At ngayon, ang kaaway ay nasa ating paanan. Supposed to be, ganyan ang ginagawa ng ating tayo mga Kristiyano, na ang kaaway natin, dapat hindi iyan ang maghahari sa atin, magkocontrol sa atin, hindi tayo ma-intimidate. Dapat ang kaaway natin, underneath our feet. Kailangan tinatapak-tapakan natin ang dyablo. Pero ngayon, ang itsura ng mga Kristiyano, maraming Kristiyano, tinatapak-tapakan ng kaaway ngayon. Baliktad. Hindi yan ang pagka-design sa atin ng Panginoon. So, ang mga leyon, nagro-roar sila to establish their power and their territory. Pag nakikita niya na may isang Kristiyano na nag-iinit, may isang Kristiyano na nagko-commit, may isang Kristiyano na maalab ang puso sa pag-ibig sa Diyos, magpapadala siya, magro-roar na siya, para ma-intimidate ka. Kaya mga kapatid, kaya nga sabi ni Apostol Pedro,
Sabi doon, stand firm against him and be strong in your faith. Kaya nga sabi doon, maging alerto ka lagi. Lagi kang mananalangin. Kasi ang dyablo na kaaway natin ay lagi naghahanap ng masisila. At kung sinasabing masisila, ikaw, pag inalaw mo sa sarili mo na ang dyablo i-intimidate ka, tiyak matatalo ka. Kaya nga ang payo ni Apostol Pedro, magpakatatag ka, tumayo ka, na kung nag-roar sa'yo ang kaaway, matuto rin tayo mag-roar back sa kanya. Kaya ba natin yon? Sige, pakita natin, mag-roar nga tayo sa kaaway. Amen po ba? So tandaan natin, wala nang pangil ang kaaway natin. Kaya lang ang problema, kaya tayo natatakot dahil hindi natin alam ang salita ng Diyos. Mga kapatid, matagal nang talunan ang kaaway. Pero barang ngayon, ikaw ang talunan, hindi ang kaaway. Maraming Kristiyano ngayon ang mukhang talunan. Kasi nga, nagpa-intimidate sa kaaway. Kaya sabi doon, ang kaaway, umaali-aligid lang yan. Sabi doon, sa ibang version, he's looking whom he may devour. He may, the word may is a modal verb. Kung nag-aaral po tayo ng English grammar, pag sinabing modal verb, yung shall, will, can, alam niyo yun sa mga estudyante, modal verb. Yung may, pag ginamit mo daw ang may, sometimes we use may to ask permission. Tama po ba? May I go out? Tama po ba? So, ang sabi doon sa 1 Peter 5:8, our enemy, the devil, is looking, he may devour. Kung papahintulutan mo, nasa atin mga kapatid, ang pagpipili, ang choice. Kung hahayaan mo ang dyablo na intimidate ka, hahayaan mo ang dyablo na discourage ka, it's up to you. But if you know that the spirit that is in you is more powerful than our enemy, then you will stand up and you will fight him. Amen. Lalaban. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Lalabanan mo siya. Kaya mga kapatid, it's very important na alam natin yung mga salita na ating sinasabi. Be careful on what you say because it matters to God. And the words we speak has power, has an impact. Diba? Kaya minsan, sa totoo lang, katulad na ginawa ni Hari David, kailangan matuto tayong, kung wala tayong mahanap na mag-encourage sa atin, let us encourage ourselves. Ano ka ba? Ang dami mo ng pinagdaanan. Ngayon ka pa ba bibigay? Kayo po ba ginagawa niyo sa buhay niyo yan? Ngayon pa ba? Na ang dami mo nang naranasan? Ngayon ka pa bibigay? Kapatid, sabi mo sa sarili mo, huy, malayo na. At malayo pa mararating mo kung magpapatuloy ka sa ating Panginoon. Kaya minsan, totoo naman po yan, mag-ingat kayo sa mga nilalapitan nyo. Be sure yung mga tao na nilalapitan nyo ay talagang mga encourager, that they speak life. Sino yung mga tao na speak life? Pag pumunta sa'yo, alam mo kapatid, sa pinagdadaanan mo ngayon, preparasyon lang sa'yo yan ni Lord. Kasi may maganda pang plano sa'yo si Lord. Maganda yung ganun sasabihin sa'yo, di ba? Nakakalakas sa loob. Pero minsan, may nag-share sa akin, alam mo, pastora, down ako, tapos may pinuntahan ako, umattend ako. Alam mo, sabi ng pastor sa akin, halika, magkipray kita. Mga demonyo! Lumayas kayo, mga demonyo! Tapos, pagkatapos mag-pray daw, alam mo, pinapanahanan ka ni Satanas, ho? Sabi na gano'n, ano ba yun? Naimbis na lumakas ako, lalo ako natakot na may Satanas pala sa buhay ko. Totoo naman si Satanas. Pero alam niyo po, naniniwala ako, pag ikaw talaga ay tumanggap ng totohanan kay Lord, hindi ka na pwedeng iposes ng kaaway. The only thing na kayang i-influence tayo ng kaaway is our thoughts. Naalala niyo si Peter sa Matthew 16 ba yun, 23? Sinabi ng Panginoong Jesus, pupunta ako sa Jerusalem at pagpunta ko doon, uhulihin ako, pahirapan ako. Sumagot si Pedro, over my dead body. Hindi ko hayaan na mangyari yan.
Si Pedro ang kausap ng Panginoon, pero ang sabi ng Diyos sa kanya, lumayas ka, Satanas, sa harapan ko. Dahil ang pag-iisip mo ay hindi pag-iisip ng Diyos. So the only thing that the devil can influence to us is our thoughts, our thinking. Mga kapatid, kaya hindi ako naniniwala, pag ang isang Kristiyano na tumanggap ng totohanan sa Panginoon, mapoposes pa yan ng mga masamang espiritu. It is only your thoughts that can be influenced by the devil. Kaya nga, sabi sa Romans 12, you have to change your mind. Baguhin mo yung pag-iisip. Huwag kang magko-conform sa gawi, sa sistema ng mundo. Kaya ngayon, minsan, yung mga sinasabi natin, tayo masyadong impluensyado ng mundo. Kaya nga pag tayo nagsalita, di ba? Pag tayo disappointed, pag tayo nagagalit, ang lumalabas sa ating mga bibig, what the ano? Tuktungan nyo. What the? Di ba? Pero pag ikaw, impluensyado ka ng salita ng Diyos, mabuti o masama, ang sasabihin mo pa rin, praise the Lord. Amen. Kaya nga, kapatid, this is the question. Sino ang nakaka-impluensya sa iyo? Dahil kung sino nakaka-impluensya sa iyo, tiyak, iyan ang magbubuo ng bokabularyo mo. Kung ikaw, impluensyado ka ng salita ng Diyos, kahit anuman ang nangyayari sa iyo, salita pa rin ng Panginoon ang lalabas sa iyo. Nasasabihin mo, Lord, I know, kahit may nangyayari hindi maganda sa aking buhay, alam ko, Lord, gumagawa ka sa ikabubuti ko. Alam ko, Lord, that you are the God that is in control. Kontrolado mo, Lord, ang nangyayari. At ikaw, magpe-praise ka sa Panginoon, sasamba ka sa Panginoon with all your heart. Dahil alam mo, pag ikaw ay nagtiwala ng lubos sa Diyos, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. So, change. You can change. God can change our lives. But first, we have to change the words that we speak. Next week, i-expound ko po yung Proverbs 18:21. So be sure, next week, you will be here para maintindihan natin ano po ba yung mga salitang nagbibigay buhay at ang mga salita na nakamamatay. Okay? So Proverbs 18:21. So we will continue this series next Sunday. Pero ngayon, katulad sinabi ko, kapatid, yung nararamdaman mo, kailangan natin pag-usapan ang patungkol sa dila. Dahil sabi doon si James 3, ang dila, pinakamaliit na bahagi ng katawan, pero malaki ang kayang gawin na distraction o kapahamakan. Buong gubat, mawawala yan, di ba? Masisira yan. Just the same with us. Kaya nga, baka yung problema mo ngayon, malaking problema mo, baka nagsimula lang yan sa dila, sa sinabi mo, na nagpa-trigger lalo para hindi gumawa ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, ikaw ba yung isang tao, isang Kristiyano, na pag may nangyayari sa iyong buhay, katulad ka ba ni Haring David, nakakausapin mo sarili mo, hindi pa pwede to. Ang sabi doon sa Romans 8:31, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, hindi ang kagutuman, hindi ang kahirapan, hindi ang kamatayan. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig sa atin sa Panginoon. Dahil si Lord ganon, hanggang kamatayan, pinatunayan niya, mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi lang yung kakulangan mo sa pera ang maghahadlang sa iyo. Namumblema ka na lahat, kahit nananahimik na pusa, sisipain mo, lumayas ka sa harapan ko. Wala akong pera ngayon. Huwag kayong paharang-harang. Pag ako nainis, pagsasapakin ko kayo. Pera lang yun, ha? Yung mga tao naman, di ba, minsan maliit lang na bagay. Minsan tabo lang. Nasaan ang tabo? Ilabas nyo ang tabo! Di ba? Alam niyo yun? Kaya nga, yung mga pangyayari sa ating buhay, iyan ang gumagawa ng ating bokabularyo sa ating mga buhay. Pero kapatid, I challenge you, fill your hearts and your minds with the Word of God. Dahil ang salita ng Diyos, iyan ang tunay na nagbibigay ng buhay. Amen?
So kung ngayon, kung ikaw ay nasa sitwasyon na nag-roar sa'yo ang lion, roar! Ini-intimidate ka, kapatid, sabihin mo sa kanya, matagal ka ng talunan, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Papatulan na kita. Sabihin mo sa Diablo, papatulan kita. At paano natin papatulan ng Diablo? Mag-roar din tayo. Ang ating pag-roar sa pamagitan ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Make it louder. Kung kaya mag-roar ng Diablo ng 5 miles away, sasamba tayo sa langit. Sasamba tayo abot hanggang langit. Amen? Hanggang marinig ng ating Panginoon. Come on, let us stand on our feet. Amen? And let us give the Lord the worship that He deserves. Come on, church. With all our hearts. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Speak the word. Speak the word. Amen. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay may sakit, speak healing. Come on, church. Declare that God is our healer. Salamat po, Jesus, sa akin ang Amen. If you want to change with your situation, come on, speak the life. Speak the word of God. Come on, make a roar. Hallelujah. Iparinig natin sa kaaway. Sasamba pa rin tayo sa Diyos. Hallelujah. Come on, make a roar. Make it louder. Make it louder. Come on, let's declare it. Lakasan natin. Let the congregation sing. Let the congregation sing. Come on. Come on. Make it loud. Louder. Make a roar. At ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Minsan pa. Iparinig natin. Hallelujah. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo.
salita mo ay nararanasan ko. Hallelujah. Come on, let us give the Lord a blessed clap offering. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Minsan pa, i-remind mo ang bawat isa sa amin na kami ay mga mananagumpay. We are victorious dahil sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami kung na-intimidate kami ng kaaway. Knowing today na wala nang kapangyarihan ng kaaway at nandisarmahan na siya, Lord, bigyan mo kami ng tapang. Bigyan mo kami, Lord, na maging matatag kami sa aming pananampalataya. Na naman ang mga discouragements o intimidation sa kaaway ay hindi makapanaig sa aming mga buhay. Bagkus, Lord, maging katulad kami ni Haring David. Lord, nakakausapin namin ang aming sarili that we will try to encourage ourselves at patuloy namin idideklara na ikaw ang Diyos na mabuti sa amin at kahit kailan hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi kami maniniwala sa mga kanyang kasinungalingan na sinasabi na hindi mo kami mahal. Lord, mahal na mahal mo kami. Pinatunayan mo, O Diyos, nang iniwan mo ang langit at ikaw ay nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Sapat na yun na maunawaan namin na mahalaga kami sa iyo, Panginoon. At nawa, O Lord, sa lahat ng panlilinlang ng kaaway, nawa, O Diyos, ang salita mo ay patuloy na pumuno sa aming mga puso. Dahil ito, Lord, ang aming magiging weapon sa lahat ng kanyang mga deceptions, O God. Lord, salamat sa aking mga kapatid na narito. At anuman, Lord, ang kanilang kalalagayan, bigatin, alam ko ngayon pa lamang sa kanilang pagsamba sa iyo, Panginoon. At sa paglalagak ng patitiwala, ngayon pa lang, O Diyos, tinugon mo na ang bawat isa sa amin. At dahil dyan, O Lord, patuloy namin bibigay sa iyo ang pinakamataas sa papuri, ang pinakamataas sa pagkaparangal, sa pangalan